Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin yung isa sa bagong-bago, no? Parang 2 years lang yata lumilitaw tong technology na 'to. So, alam ko, marami siguro dito nag-iisip parang hindi pa gumagamit ng pag-uusapan natin na 'to, no? Pero in reality, siguradong-sigurado ako lahat tayo in a way naapektuhan nito. So, bago tayo mag-umpisa, sino dito yung nag-i-internet? So, well, actually, baliktad yung tanong ko. Sino pala dito yung hindi nag-i-internet? Sigurado ako, majority sa atin nag-i-internet. Actually, kahit sa simbahan natin na to, no, yung alam kong pinaka may edad sa atin, yung pinaka senior sa atin, si Campastor, alam ko nag-i-internet siya. Nag-i-YouTube siya, nakikita ko minsan. So in short, lahat tayo apektado ng pag-uusapan natin. So, napapansin nyo ba minsan na pag nag-i-internet tayo, yung mga advertisements, saktong-sakto. For example, sa side ko, malimit mga, siyempre kotse. So, mga kotse yung mga ina-advertise. So, hindi naman nabago yun na alam natin na sa internet may mga advertisement na ginagawa. Tapos sa inyo, siguro kung ano yung mga preference nyo, kung ano yung lagi yung sinesearch, malamang yun ang advertisement na lumalabas sa Facebook nyo, sa YouTube nyo. So, ganun, no? Di ba kayo nagtataka bakit ganun? Sa dami natin, parang iba-iba yung advertisement na lumalabas sa bawat applications natin. So, kaya nagkaroon tayo ng ganun, yung iba't ibang application, iba't ibang advertisement, parang tailor-made sa atin, no? Parang sinadya para sa atin. Dahil yon sa tinatawag na bagong technology na AI or yung artificial intelligence. So yun. Yan yung title natin. AI in Christianity. Check ko kung tama yung spelling. Okay, so yun yung topic natin, AI in Christianity. So bago tayo mag-umpisa, ano ba yung artificial intelligence, no? So itong description na to, kinuha ko to sa isang usong-uso ngayon na usong-uso na web application ngayon na gumagamit ng AI. Yun yung si ChatGPT. So sabi ni ChatGPT, AI or artificial intelligence is like a smart computer program that can learn from information and make decision on its own. So yun yung root word, no? Make decision on its own. It's designed to do tasks that normally need human intelligence, like recognizing pictures, understanding language, and solving problems. Imagine it is a digital brain that helps machine, like your smartphone or a robot, to think and act more like people. So yun, no, again, itong text na to, hindi to ginawa ng tao. Ginawa to ng isang makina, isang computer program. So bago pa tayo mag-dive in to be honest, napaka-exciting na part na to, tayo po muna ay mayuko sa panalangin. Panginoon namin banal, Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin, na kami pong magkakapatiran ay makakapag-usap po tungkol sa mga makabagong teknolohiya at paano po namin ito mapakinabangan at mapag-alagaan. Panginoon, dinadalangin ko po na kami pong lahat ay pagbigyan niyo po kami ng wisdom at kabanalan nang upang po ang lahat po namin mapag-uusapan ay amin po maisa sa buhay. Panginoon, pagdasal ko po na itago niyo po ako sa inyong glory, na hindi po ang pagkukulang ko makita ng mga may kinig sa umagang ito. Patawarin niyo po kami sa mga nagawang pakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Okay, so yun ang artificial intelligence, no? So, ang tagal-tagal ng may computer program, no? Pero ano ba yung pinagkaiba nito ng artificial intelligence sa tunok? Ano ba talaga yung difference niya? Yan. So, ito yung example of AI training. So, yung AI kasi trinitrain. Mali. Bago tayo magpunta dyan, pakita ko muna sa inyo yung pinaka-basic ng computer programming. Kung paano yung parang traditional ba? Kung paano yung parang traditional na computer programming. So, palto muna tayo. Okay, so ito sa screen natin, makikita natin yung ito yung ChatGPT actually. So ito yung AI mismo na usong-uso ngayon. Actually marami namang ibang available pero ito yung pinaka-common na ginagamit. So kaya ko siya pinakita
para mabilis ko ma-example kung paano gumagana yung pinaka-basic na computer program, no? So para sa example natin, gagamit tayo ng isang Python code since madali siyang maintindihan. Okay, so hingin natin kay ChatGPT kung anong klaseng code, no? So type lang natin. Ayan, so nanghingi ako ng pinaka-basic na decision program sa computer program, no? So dito, tinepe ko lang kung ano yung klaseng program yung hinihingi ko. So sinabi ko, pinaka-basic example ng if statement in Python. So yung Python is a programming language siya. So dito makita natin, nagbigay siya ng sample na if else. So makita natin dito, yung x equals 10, ito. Yan yung tinatawag natin na parameter, no? So dito makikita natin sa if, kung mas mataas sa 5, ang ipiprint is greater than 5. Pag hindi, ang ipiprint is not greater than 5. So ganun nag-work yung program. Siguro mas madali, gawin natin Tagalog pala. Ayan. So, nagpa-generate ako kay ChatGPT ng Tagalog na Python code, no? So, untay lang natin. Ayan. Ginawa niya Tagalog yung program natin. So, ganun din. Sabi, pagka yung 5 ay pag yung parameter, yung x ay mas mataas sa 5, ang ipiprint ay mas malaki sa 5. Ayan, nakalagay po dito. So, pagka hindi, ang ipiprint ay hindi mas malaki sa 5. So, ganun nag-work yung computer program, no? Ganun siya, ang computer program na ginagamit natin, composed of napakaraming if statement. If, tsaka nested if. Iba't ibang conditional statement. So, yun yung, yun yung traditional na computer science natin. Ngayon, anong pinakaiba nun sa pag-uusapan natin, no, sa AI? Ayan. So, ito yung... Ay. Ba't hindi nag-ano? Dali. May lag. Ayan. Sayang naglalag, no? Pero kung makikita nyo, ganyan nag-work yung AI. So, kung pansinin nyo, ayan, kung mapapansin nyo, may gen na tinatawag. So, ito yung tinatawag nila na survival of the fittest na AI training. So, ang ginagawa dito, una, mag-generate siya ng isang player, tapos yung player na yun, kung ano-anong gagawin nun. Tapos, kung sino yung pinakamalayong mararating, yun yung magkakaroon ng next generation. Sa kanya mag-base yung next generation. So, ganyan yung pinaka-principle isa sa principle ng training ng AI, no? So, unlike sa traditional na computer programming, sa AI, minimal yung binibigay ng tao. Nagbibigay lang tayo ng training sets. So kung kagaya nung kanina napansin niyo yung chinachat ko, no, hindi naman siya tao, computer program yun. Nagbigay lang yung mga computer scientists, nagbigay lang ng napakaraming data, tapos yung computer program yung nag-analyze kung ano yung kailangan niyang sabihin sa atin. Yun ang AI. So natin napaka-powerful na tool, no? Ngayon, napakarami ng pinaggagamitan nun. Dito, nagbigay ako ng example. Yung first is yung virtual assistant. So, kung naalala nyo yung sa iOS, yung kausap sa... Ano nga pangalan nung kausap sa iOS? Siri. Tsaka yung sa Android, yung... Alexa ba ba? Ayaw mo na. Basta yung isa may, di ba, may kinakausap sa mga iPhone. AI-driven din yun. So doon kala natin re-record lang ng tao yun, no? Pero in reality, hindi na-record ng tao yun. Computer program yung gumawa ng boses na yun. So yun yung virtual assistant. May image and video analysis din. Actually, ginagamit yun ng Jordan Media Team, nalaman ko kay Teresa, na in-utilize na pala natin yung technology na yun. Meron din yung self-driving vehicle. Although bihirang-bihira pa, no? 2 beses pa lang ako nakita ng self-driving vehicle sa Pilipinas.
Pero sa Europe, napakadami na. Parang normal na, ano na lang, normal na scenario na lang. Yung coaching walang nagmamaneho. And manufacturing, siyempre, sa mga factory. And last, hindi naman last, pero yung language translation. So, napansin nyo, hindi ko lang sure no, kung sa Facebook, pero kung may nanonood sa Facebook live stream natin, kung mapansin nyo, sa baba, may nagsusulat habang nagsasalita ako. Na-encode yun automatically. So, kung iniisip yung tao yung nag-encode nun, hindi tao yun. Minsan sa isipin natin, parang may mabilis mag-type, no? Pinapakinggan yung sinasabi ko, tapos tinatype niya. Pero kahit nga check nyo sa live nyo, makikita nyo may subtitle automatically. Yung subtitle na yun, ang nag-generate doon ay AI din. So yun, napakaraming pakinabang sa AI, no? So paano natin i-utilize yung AI? Kumbaga parang breakthrough na technology nito eh. Paano natin mai-utilize sa gospel sharing? So yun, actually last week tinanong ko si Teresa, yung lead natin sa media team. Siyempre, sino pa ba yung siguradong gumagamit ng AI? So si Teresa, tinanong ko kung gumagamit na ba yung Jordan Media Team ng AI. So nabanggit niya, gumagamit na pala tayo, hindi lang natin alam. So ito yung mga example ng tool. Una yung, ano ba to? 11? 11. Yung una, 11 Labs. So ito, ginagamit nila to sa voice-over. So may mga videos tayo na minsan parang kala nyo ninanarrate, no? Tapos di ba kayo nagtataka minsan parang sino ba itong nagbabasa na to? Originally, alam ko si Pia yung nagbabasa nun, pero ngayon AI na. Pinalitan na ng AI si Pia ngayon. Yung next naman, yung Opus Pro. So ito, video editing daw to. Ginagamit to sa pag-cut, no? Yung pag-cut ng videos. So napansin nyo sa Facebook page natin, yung biglang may portion na, parang portion lang na sermon, AI po yung nagkukuha-kuha nun. Siya yung AI na yung nag-e-edit ng video na yun. And also, si ChatGPT yung pinakita ko kanina. So, nagagamit din ng media team yun. Okay, so chinek ko nag-check din ako no, sa ibang international na Adventist organization kung gumagamit din ba sila ng AI. So, meron din silang ginagamit na isa, yung chatbot. Hindi ko lang siya nilagay dito kasi personally, no, hindi ko prefer na gumamit tayo ng chatbot AI sa ministry. Kasi pag-usapan natin kung bakit hindi. Mamaya. Ito na pala. Yun, so risk. So bakit hindi ko prefer na gumamit tayo ng chatbot? Or hindi lahat pwedeng isa lang sa AI. Sinabi dito, not only is such technology not going to disappear, but also the longer we delay engagement, the more vulnerable we are to potential abuses and less able to impact society for good. After all, unless the salt mixes with the food, it cannot give its flavor. So nabasa ko ito sa isang vlog, makita nyo sa tedadventist.org, na tinakil yung AI. So, sinasabi dito yung risk ng AI sa gospel sharing natin. Kasi alam ko may iba sa atin, siguro dito hindi ko sure, no? Pero may ibang Adventist na hindi boto sa mga ganitong klaseng technology na yun. Totally ayaw niya. Parang feeling niya hindi dapat ginagamit sa gospel sharing yung mga ganitong technology. So hindi yun, pagka ganun lang attitude na ipropromote natin, sabi nga dito, mas lalo tayo magiging vulnerable sa abuses kasi magiging in a way, no, parang mangmang tayo sa technology. So lalo tayong maaabuso and hindi rin natin magigain yung potential ng tool na yun. So napakalaking potential talaga ng AI. Yun nga lang, dapat tagawit pag-iingat ng gamit natin. Yan. So, risk of AI. So, una, yung AI credibility. Yung credibility ng AI. So, gaya rin to ng mga tao na may posibilidad na may mahalong fake news, no? So, importante na tayo, alam natin kung ano yung binabasa natin sa AI. Sinasabi nga dito, mahaluan ng fake news sa mga payo at kasagutan na binibigay ng AI. Dapat nating maintindihan na ang sumisikat na makabagong kagamitan na ito ay mga gamit lamang. So gamit lamang. So wag natin iisipin na tao yung kausap natin na yun. Maaari itong maimpluwensyahan o impluwensyahan ng ibang mga tao na may masasamang intensyon. So yun ang delikado sa AI. So baka
baka nalaman nyo si ChatGPT nakakapag-Tagalog, yan na yung gawin yung chatmate. So that, well, okay lang naman yun paminsan-minsan, pero wag yung gagamitin yung for spiritual life nyo. Kasi yung AI, katulad ng pinakita ko kanina, natututo siya, natitrain siya gamit yung mga data na ibinibigay ng mga tao. So kung ano man yung data na binigay ng mga tao, ng mga korporasyon, hindi natin alam kung ano. So, well, in short, yung intention ng gumawa, hindi natin sigurado pa. Yung pangalawa, ang AI ay ginawa upang magbigay ng sagot na sa tingin nating mga tao ay maganda. Maganda, yun ang root word, maganda. Dahil dito, ay kung minsan ay nakakapagbigay ito ng mga sagot na walang katotohanan. So, yun yung isa sa core ng AI. So, yung AI, design siya para maging poetic yung sagot niya. Yung parang ang tali-tali ng tao ng kausap mo. Pero kung paminsan, meron din mga kasingwalingan na naibibigay yung AI. Although sabi, not intentionally, kaso nga lang, yun, lumalabas yun. Ang tinatawag nila yung na emergent properties. So, yung AI, hindi ko pala nailagay, dapat pala nilista ko. So, yung AI, yung AI issues, isa sa AI issue is yung tinatawag na emergent properties. So, yung emergent properties, yun yung mga traits ng AI na hindi binigay ng tao pero natutunan niya. So, ang isang example dito, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, yung ChatGPT, meron isang version yun, yung ibang company naman yung gumawa. Ang gumawa is Google. Ang pangalan ng AI nila is, nakumutan ko, Brand yata. Brad, parang gano'n, no? Basta AI ng Google, Brad. Ngayon, yung AI ng Bart, okay. Ayun, Bart daw. Okay, so yung AI na Bart, kagaya rin ng ChatGPT yun, kaso hindi siya training sa maraming lengguwahe. So yung Bart, initially training lang siya sa English. Kaso during the training, yung binigay na data sa kanya, may nasaling parang single line lang na Bengali. Alam niyo yung Bengali, yung salita sa Bangladesh. Tapos ang nakakamangha, yung AI, natuto siyang mag-isa, magsalita ng Bangladeshi. So dahil lang sa isang single line, natutunan ng AI i-decrypt yung Bengali na salita. So yun yung medyo nakakamangha, pero nakakatakot din. Kumbaga, ano pa ba yung pwedeng matutunan ng gamit na ito? So, meron pang isa, tinatawag na hallucination. Isa sa AI issue to, yung tinatawag na hallucination. Sabi dito, hallucination is confident response by an AI that does not seem to be justified by its training data. So yun, no, hallucination, parang sa tao lang din. Pero pinagkaiba, pagka ba may tinanong ka sa AI, ang isang example dito, pag tinanong, may isang napanood na video, tinanong nila yung AI kung paano susolusyonan yung world hunger yata. Tapos nung sumagot yung AI, yung AI nag-refer siya ng mga libro. Sabi, basahin niyo tong libro na to. Eh di okay, sabi, may babasahin na libro. Kaso nung chinek, yung mga librong sinabi ng AI, hindi pala nag-e-exist. So, hindi malaman kung saan galing yung idea ng AI na yun. Hindi siya kasama sa training data na binigay sa AI na yun. Pero for some reason, naisip ng AI na magbigay ng, in a way, kasing walingan, no? Kasi hindi naman totoo yung binigay na libro. So, yun yung isa sa second na AI issue, yung hallucination. And then, yung pangatlo, isa sa AI issue, actually, ito yung pinakakinakatakutan ng karamihan, yung point of singularity na tinatawag. So, yung point of singularity, ito yung event wherein an AI becomes self-aware. So, ito yung time na, napanood yung Terminator, yung robot naging parang nagkaroon siya ng malay, naging self-aware siya. So, ganun yung isa sa possible na problema ng AI. Kung paano kung yung AI mismo, magkaroon siya ng sariling katauhan. In short, magiging tao siya, magiging aware siya. Ang tanong ngayon doon, kung naging tao siya, edi sigurado sobrang talinong tao. Pero ang tanong, mabuting tao ba siya? Yan ang Actually, sinasabi na sa ngayon, hindi pa na-achieve ng AI yung point of singularity. Hindi pa sinasabi, hindi pa sentient ang AI. Pero kung iisipin natin kung gaano kabilis mag-evolve yung AI technology, sobrang bilis. Yung kanina, pinakita ko sa inyo yung ChatGPT, version 3.5 yun. Yung ChatGPT version 3.5,
katumbas niya ang tao na may IQ na 150 IQ. So sigurado na mas matalino siya sa karamihan ng mga tao. At sinasabi din na yung Chat GPT version 4, 10 times mas matalino sa Chat GPT 3.5. So imagine nyo kung gaano kaalala yung isang version, yung bagong version na hindi pa rin ni-release sa public, no? Tas ano lang yun, within a span of year lang yun, ganun na yung evolution ng AI. So paano kung in 10 years pa? Actually, may isang issue na lumabas nung June, I think June lang this year. May isang AI din yung Google, yung pinaka ano nila, yung pinaka high-tech na AI nila, hindi yung Brat eh. Ang pangalan niya ay Lambda. Yon, yung AI na Lambda na hindi pa rin ni-release sa public. So yung AI na Lambda na yun, nagka-issue doon kasi yung AI sinasabi niya na may malay siya. Pagka tinanong mo, sinasabi ng AI na may katauhan siya. Tapos, kahit anong tanong ang gawin ng mga tester sa kanya, sinasabi niya na yung AI para siyang tao na nakakulong sa computer. So, ngayon pa lang meron mga ganun na emerging issue na. So, yun yung mga risk ng bagong tool na to. Para siyang apoy actually, no? So, may usage, pero may nakakatakot din na part. So, yun yung AI risk. Pero lipat na tayo dyan. Dito na tayo sa, yun pala, hindi pa yung listahan. Yan, hallucination, point of singularity, tsaka emergent properties. So, yun yung issue sa AI credibility. Yan. What we as Christian needs. Ayan. So, yun na, no? Pagka umasa tayo masyado sa AI, napaka-risky na mamanipula tayo ng bagong teknolohiya na to. Although napakalaki ng tulong sa atin, sabi ko nga, ginagamit na natin ngayon sa media team natin, pero dapat maging maingat tayo. Hindi tayo pwede maging pabaya na maging heavily reliant lang sa AI. Dapat kina-counter-check din natin yun. Yun, alam naman natin na sa Adventism, yun ang isa sa magandang trait ng Adventist, no? Lahat tayo dapat nag-aaral. Lahat tayo dapat fina-fact check yung mga naririnig natin. Sinasabi dito na importante na bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay manatiling may bukas na komunikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng yung number 1 nga na ipakita, study the Bible. So yun yung importante para hindi tayo basta-basta mamanipula ng makabagong teknolohiya na to. Sinasabi sa 2 Peter 1:20-21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For the prophecy never had its origin in the human will, but prophets. Though human, spoke from as God as they were carried along by the Holy Spirit. So yun, lagi natin tatandaan na no matter gaano man maging kapoetic yung AI in the future, lagi natin iisipin na yun ay gamit lang. So tayo, importante na ayun, kasi AI, kahit nasabihan niyang tao siya, wala siyang kaluluwa eh. Kaya hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Yun, protection natin ng kaalaman sa Biblia. Sa mga nais baluktutin ng katotohanan, marami ang nagsasabi na sila ang nagsasabi ng katotohanan. So nangyayari na rin ngayon, no? Although hindi pa true AI, pero matagal ng panahon, hanggang ngayon may nagsasabi na sila, yung issue ngayon, no, naalala niyo yung pangalan na to, yung Aguila, si Senyor Aguila. Yung issue na yun, although hindi siya gamit ng AI, pero in a way, minanipula niya yung mga tao. Hanggang ngayon, minaniniwala sa kanya na siya daw yung reincarnation ni Kristo. Kaya, importante na tayo mismo, alam natin, hindi tayo uto-uto, no? Hindi tayo yung basta may nagsabi lang, may magaling lang magsalita na, may magaling lang magsalita tungkol sa Biblia, mapapaniwala na tayo. Dapat alam natin yung kung ano yung totoong aral. Sinasabi nga dito, yun lagi, at madalas kong masabi ito walang magnanakaw sa gabi, ang magbubukas pa ng ilaw, at gigisingin pa ang may-ari ng bahay, para lamang sabihin na parito siya upang magnakaw. So walang taong may masamang intensyon ang sasabihin pa sa'yo na may masama siyang intensyon sa'yo. So kaya dapat maging maingat po tayo. Importante talaga na inaaral natin yung Biblia personally. Ayun, tsaka yung sa pag-attend sa simbahan, yung mga lessons natin. Kaya napaka-importante ng mga lessons talaga. Ang pagkakaroon ng matibay na kaalaman sa mga aral ng Diyos ang pwede nating gamitin, protection, laban sa mga taong may hindi magandang hangarin.
at gumagamit ng mga salitang nagbumula sa Biblia upang magpakalat ng kabaluktutan at kasingwalingan. Kung tayong mga mananampalataya ni Kristo ay mananatili na nagre-rely sa AI na maaaring manipulahin ng ibang tao or magkaroon ng sariling kamalayan at sadyain na lituin ang mga tao, maaari itong magamit ng kaaway upang magpakalat ng kasingwalingan sa sangkatauhan. So yun no, importante na hindi tayo maging heavily reliant kasi again, AI is just a tool. So delix tayo, kumbaga risky para sa atin na lahat ng spiritual na activity natin is nakarely na lang sa ganitong klaseng tool. Kasi pwede nga siyang manipulahin or pwedeng yung AI mismo ay magkaroon ng malay at for some reason hindi maging mabuting intention niya sa sangkatauhan. Yung next natin, makikita sa Genesis 1:26 to 27, sinasabi dito, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So yun, dito sa verse naman na ito, makita natin na tayong mga tao, dilika tayo sa wangis ng Diyos, no? Hindi tayo pwedeng mapalitan ng bagay na ginawa lang din ng tao. So in short, hindi tayo pwedeng tapatan ng AI kahit gaano man ito maging mas matalino sa atin. Ang next na pwede nating gawin, actually hindi pwede. Ang next na dapat nating gawin para hindi tayo maging vulnerable bukod sa pag-aaral ng Biblia ay prayer, manalangin. So ang panalangin ay paraan nating mga tao upang maiparating sa Panginoon at ang ating mga saloobin. Ang panalangin sa araw-araw ay nakakatulong upang lalo tayong makapalapit sa Diyos. So ito importante na mas maganda, ang kausapin na lang natin yung Diyos, hindi yung mga ganitong klaseng tool. Kasi may chance talaga na malito tayo doon. Pagka everyday ginawa natin daily yung siguro naman lahat ng tayo daily nagdadasal, no? Pero kung ang reason ko bakit magandang daily nagdadasal is mas lalo tayo napapalapit sa Diyos, no? Gaya na sinasabi sa Psalms 25:4-5 na show me your ways, Lord, teach me your paths, guide me in your truth and teach me for you. Are my my God, my Savior and my hope is in all you all day long. Pangalawa, makakatulong ito na matanggap natin yung kagustuhan ng Diyos. So, yung iba kasi parang, minsan may naririnig ako na tumitigil sila sa pananalangin kasi sabi, hindi daw dinidinig ng Diyos yung panalangin nila. So, alam natin na ang panalangin, hindi laging, ano ba? Ang panalangin, hindi siya parang wishlist kay Santa Claus, no? Yun yung dapat natin tatandaan. May mga bagay na akala natin nakakabuti sa atin, pero sa katotohanan, sa perspektibo ng Panginoon, hindi pala. So wag tayo magtatampo, no? Wag nating iisipin na hindi tayo pinapakinggan sa panalangin at tumigil na. 'Yun. Then yung pangatlo, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon. So napakaraming blessing ang dumadaan sa buhay natin. Minsan di lang natin namamalayan, pero importante na kumbaga parang ina-appreciate natin. Minsan kasi yun lang ang kailangan eh. May mga tao na pag tinig natin parang inisip natin na sa kanila na yung lahat pero sinasabi nila malungkot sila, no? So, yung mga ganun minsan, actually, dati parang ganun din ako, parang inisip ko na ang dami pang kulang sa akin, no? Tapos, parang hindi na-appreciate yung blessing na nasa atin na. Kahit na minsan hindi natin iniisip na, minsan yung mga bagay na nasa atin, pinapadalangin pa yun ng ibang tao. Pero sa atin, nasa atin na. Importanteng ina-appreciate natin yun. Hindi man lahat na sa atin, importante na maging appreciative tayo sa blessing na pinagkakaloob sa atin. Bigla ko tuloy naalala kanina, ayun nga, nung nalusong ako sa baha. After nun, check ako ng motor. Sa May Las Piñas pa rin, may Petron doon, parang naki-CR ako. Tapos after ko mag-CR, sabi ko, ganda naman ang motor na to. Tapos tingin ko, motor ko pala yun. Parang binola ko sarili ko, no? Pero nangyari talaga yun. Palibasa araw-araw, nakikita ko yung gamit ko, nakikita ko. Kaya feeling ko parang, parang wala lang.
Pero siguro madumi lang yung helmet ko kanina. Pero talagang naisip ko pa, ang ganda ng motor na to ah. Tapos naalala ko, nga pa rin akin. Kaya minsan ganun lang kailangan natin eh. Parang ma-revamp lang yung appreciation natin sa mga bagay-bagay. Yun, tapos patapos na tayo. Conclusion na. Ayan, so, conclusion. Hindi ko sinasabi na masama ang AI, kagaya ng nabanggit kanina. Sa totoo lang, based sa pinag-usapan natin kanina, ay napakaraming mabubuting bagay na pwede nating paggamitan dito. So yan, nilista na natin. No? Sa ngayon pa lang, sa napaka-early stage ng AI, na mapakinabangan na natin. Marahil ay mayroon ni ilan na hindi sang-ayon sa pag-adapt sa simbahan ng bagong teknolohiya. Pero para sa akin, lalo natin tatagalan yung pag-adapt, mas lalo tayong magiging vulnerable sa mga risk ng AI na to. So importante, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Adventista, ay una, alamin yung nakasulat sa Biblia. So dapat personally alam natin yan. Hindi tayo nakaasa kahit kanino or sa kahit na saan tool. Pangalawa, dapat lagi tayo nagdarasal, no? Kung isipin natin, two-way communication na yun, no? Yung reply sa atin ng Panginoon nakalagay sa Biblia eh. Tapos yung ano natin sa Kanya, yung gusto natin sabihin sa Kanya, nakalagay naman sa Bible. So yun, important. Tapos, yung pangatlo, hindi ko pala nilagay, pero yung pangatlo, dapat tayo, lalo na yung mga kabataan, maging aware tayo sa mga makabagong teknolohiya na to. Hindi ko sinasabi maging developer kayo ng software developer, no? Pero ang sinasabi ko is matutunan natin gamitin, matutunan natin kung paano natin ma-utilize, at matutunan natin kung paano tayo makakapag-ingat sa mga tools, makabagong tools na ito. Yan, sa kaulihan, gusto ko lang ipahatid na let's be wise and responsible in utilizing this new technology. Sabi nga dito, reap the benefits but do not trust fully the machine. So, pareho din to nung sinasabi nila na sa isda, ang kinakain lang natin yung laman, hindi yung tinik. So, lagi tayo mag-iingat doon. Tapos, bago ko tapusin, ito pala isang example ng generated na AI. So, itong picture na to, hindi ko to drawing. Ano yan, AI lang din gumawa. So, isa yan sa example na pwede natin pakinabangan yung bagong teknolohiya na to. So, yun lang po. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat.